Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nasa unang biyernes ng buwan, kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. Piyesta ng tinatawag na Candelaria. Kaya di ba yung ilan dito sa atin ay nagdala ng kandila at iyan ay ating babasbasan mamaya. So bakit kandila? Bakit tuwing February 2 ay nagpapabasbas ng kandila? Sapagkat kung babalikan natin ang ating pagdiriwang ngayon, kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo, di ba si Jesus ang liwanag? Nung siya'y ipinanganak, biglang nagliwanag ang buong sanlibutan at ang lahat ng nanalig at kumilala sa Kanya ay naliwanagan. Kaya nga, 40 araw pagkatapos ng Pasko ng Pagsilang, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo. At mas maganda sigurong unawain ang kapistahang ito sa napakagandang pagkilos ng Espiritu Santo. At ang pagkilos na ito ng Espiritu Santo ay ang kanyang pag-anyaya sa mga naging tapat sa Diyos para magpunta sa templo sapagkat doon ay makakamit nila ang biyaya. Sapagkat doon ihahandog sa templo si Jesus ang liwanag na siyang tatanglaw sa mga madilim na buhay ng tao, na siyang magbibigay liwanag sa mga taong namumuhay at nadidiliman, mga taong namumuhay sa kasalanan. Kung kikilalanin lamang talaga natin si Jesus sa ating buhay, maipagkakalob niya sa atin ang kanyang liwanag. Nangyari kay Simeon, nangyari kay Ana. Sa patnubay ng Espiritu Santo, sila ay nandoroon sa templo sa sandaling ihandog ang sanggol na si Jesus. At ito, para kay Simeon, ang katuparan ng pangako ng Diyos. Sa patnubay ng Espiritu, sinabi kay Simeon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita at hindi mo nakakalong sa iyong mga bisig ang ipinangakong tagapagligtas. At ito na yon. Ito na yung araw na ipinangako ng Diyos. Kaya ano ang sabi ni Simeon nang ihandog ang sanggol na si Jesus sa templo at ito ay kanyang makita at makalong sa kanyang mga bisig? Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Yamang nakita na ng aking mga mata ang katuparan ng iyong pangako. Yamang nakalong ko na sa aking mga bisig ang tagapagligtas na ipinangako mo na ipapadala mo sa takdang oras. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong lingkod. Maaari na akong mamatay sapagkat nakita ko na si Jesus. Natagpuan ko na ang liwanag. Kaya napakagandang karanasan ito para kay Simeon. Hindi ito ordinaryong karanasan sapagkat malinaw ang Diyos na nangako sa kanya ay tumutupad ngayon sa kanyang pangako. Kaya ano pa ba naman ang hahanapin ni Simeon? Sino pa ba naman ang kanyang aantayin kapag natagpuan na niya si Jesus sa kanyang buhay? Ganoon din ang nangyari kay Ana, isang byuda na matapos mabiyuda, inilaan na yung kanyang sarili sa paglilingkod
at sa pagsunod sa Diyos. Lagi siya sa templo. Halos doon na niya ibinuhos ang kanyang oras, ang kanyang sarili. At katulad ni Simeon, alam niya darating ang araw na makakamit din niya ang biyaya, ang kaliwanagan, ang kaligtasan. Bagamat wala tayong narinig na mga salita na binigkas ni Ana, pero sinasabi ng Ebanghelyo, lumapit si Ana ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Alam ni Ana na itong sanggol na ito na inihahandog ngayon sa templo ang tagapagligtas. Kaya kung ganito ang naging karanasan ni Simeon at ni Ana, sa patnubay ng Espiritu Santo, ito rin ang maaari mong maging karanasan. Araw-araw, halos marami dito sa atin nagpupunta dito sa ating templo, sa ating simbahan. Araw-araw, ipinapahayag sa atin ang salita ng Diyos. Araw-araw, tinatanggap natin ang katawan ni Kristo. Kung tunay na tayo ay nananalig sa Kanya, araw-araw tinatanggap natin siya. Araw-araw ipinagkakalob niya sa atin ang biyaya. Ipinagkakalob niya sa atin ang liwanag. Si Jesus ang liwanag na siyang tatanglaw sa mga taong makasalanan. Ako ay makasalanan. Kailangan ko si Jesus. Kailangan ko ang kanyang liwanag. Tayong lahat ay makasalanan. Walang sino man dito sa atin ang makapagsasabi, wala akong kasalanan. Kapag ganon ang sasabihin mo at iisipin mo, sinungaling ka, sapagkat hindi iyon totoo. Alam ng Diyos ang lahat, kaya kailangan natin si Jesus. O Panginoong Jesus, aming liwanag at tanglaw, ipagkaloob mo nawa sa amin ang liwanag upang makita ang biyayang nag-uumapaw mula sa iyo. At ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyaya na tunay na mamuhay sa kaliwanagan. Amen.